Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. First half ng August 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang gusto mo makuha natin, punta kayo sa description below sa pinaka-YouTube ko. Nandyan po ang aking link ng FB. Paki-message na lang po ako. At syempre, mag-ingat kayo sa scam. Para sa details, paki-message ako sa messenger. General reading, Pisces. Hindi mo to personal reading. Yun ang palagi nyo tatandaan. Energy reading. Vice versa. Okay? Okay. Pisces. We have the gong. Okay, may mga excitement event na magaganap o mangyayari or pwede may mga ikaka-excite ka na sitwasyon sa buhay mo. Pwede related sa trabaho, pera, or kung anong aspeto ng buhay mo yan, mga sahod, ganyan. And also, period of prosperity and abundance. I-explain ko uli ha, ang abundance is hindi lang yan sa pera. Also, the abundance is the quantity or yung mga supply na pwedeng nare-receive natin. Ano ba yon? Talento, damit, sapatos, bag, anything. Yung mga tao nasa paligid mo, that's also the abundance. Yung kumakain ka araw-araw, that's also abundance. Example, kung isang araw, kung sa isang araw is isang beses ka lang talaga nakakain dahil sa gipit, pwedeng sa mga susunod na araw is magiging 2 o 3 yan. Also, that is the abundance. Kung nagiging matumal, is ibig sabihin, mas magiging okay. Ibig sabihin, may magiging mas busy siya o kaya may mga ko-connect sa'yo para ibigay yung abundance na yun. Pwedeng na, kung saan aspeto ng buhay mo, kung gusto mo bumili ng bag o makakabili ka ng bag kasi may abundance ka, di ba? That also the abundance. Okay? Kasi iba hindi naman nila ina-explain kung ano what is the abundant is. Okay? Iniisip lang ninyo talaga is pera, 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 pera. Okay? Tatandaan nyo palagi yon. Also, this abundance is also the blessing. Okay? Na yung trabaho mo, may trabaho ko, also that's abundance. Okay? Also, pagdating dito, is yun nga, we have the bread. Yung parang, alam mo yung bread kasi parang nagmamasa ka, di ba? Nagmamasa ka na situation, kung may mga bagay o sitwasyon na medyo, halimbawa, hindi naging maganda sa ngayon, but still, you need to be patient kasi parang, halimbawa, gumagawa ka ng tinapay, di ba? Parang isiset, parang huhulma yung siya, tapos isiset aside mo siya ng ilang oras, di ba? Para mag-ano yung minasa mo. Ganun yun, no? Wag mamadaliin. More on patient, ang kinakailangan kasi you will receive the prosperity. Prosperity is kasaganaan. Okay? Ibig sabihin, nandun ka, you're going toward to a kasaganaan situation at abundance. Mas magiging maganda yung flow, papunta ka na doon, pwedeng sa trabaho, mas magiging busy ka na, papunta ka na sa pagang busiest, or may mga taong ko-connect sa'yo, pwedeng na doon sa point na yun, okay? And we have also the fig, beware of a greed, mga taong makasarili at sakim sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, mag-ingat kayo pagdating sa pera. Halimbawa is mas madaming lumalabas na sa pumapasok o kaya is porket alam mo na may mga pumapasok na pera, hindi mo na naiisip yung kinabukasan o yung future, di ba? O kaya naka-holiday ka, nakabakasyon ka, wala naman papasok na pera doon, di ba? Kasi patay yun. Kasi nga, walang sahod yun kasi nakabakasyon ka o kaya holiday ka. Pero sa kapalit nun, paray naman lahat, buhos lahat, labas agad yung pera, di ba? Kaya mag-ingat pa rin kayo no, pagdating sa pera o sa mga taong kukonek sa'yo, no, nagagamitin ka lang. We have the new job and career. Pwedeng iba sa inyo is may mga new idea or mga bagong trabaho, bagong tatrabahuhin, or may mga change of career situation sa iba sa inyo. Pwede ito, isa iba dito, these ideas, no, sa iba sa inyo. May mga news of birth or new business or opportunity, ibig sabihin may mga darating na business opportunity sa'yo. Pagka sa dating is business opportunity, siguro may mga ko-connect sa'yo, makikipag-dealing, makikipag-partnership, ganyan. Kung may mga business ka or may mga pinamumunuan ka, siguro mas more na magkakaroon ka ng connection, ganyan, sa iba sa inyo. Mga bagong connection sa iba. Sa iba sa inyo, maaari may mga buntis, mabubuntis, mga anak. Isama nyo na rin yung pet nyo kasi also is, yan, isa rin niya sa abundance natin, ano. Sa iba, so may mga ibon ba kayo? Yun na nakikita ko sa inyo ba sa inyo? Siyempre, kung alam niyo naman na hindi na kayo pwedeng magbuntis, yun na yun. Yun na yun. O kaya kung gusto mo naman talaga, magpa-doktor kayo. Diba? Okay.
We have the married, no? Sa iba sa inyo, kung sa third party, yes, may third party. Sa iba naman sa inyo is, siguro may mga mabulaklak din kasi yung ibang tao dito, no? Yan. May mga taong mabubulaklak at magaganda yung sasabihin sa'yo. Yun na nakikita ko. Pero, bias. Alam mo yung point na yun? Yan. Or may doubt. Or basta may mga ganon. Sa iba naman sa inyo is, those are commitment situation na ibig sabihin, may mga taong makikipag-commit sa'yo or you committing yourself sa isang bagay, isang sitwasyon na magiging maganda sa iba. Kasi bulaklak siya. Pero iba dito is maboka, no? Ganyan. Also, we have the throne. We come to strong position of authority. Kumbaga, you will walk from your position. Pwede rin kasi basta yun, tulad sabi ko, you're a boss, you're a leader, ganyan, may mga pinamumunuan ka, ganyan, sa iba sa inyo. Or maybe nahandito na yung pagbabalik mo in your position. Kumbaga, babalik yung confident mo, babalik yung pride mo, babalik yung strength mo, or babalik yung focusing mo sa situation kasi andito si Merin. No? Pwedeng nahandun sa point na yun. Pwedeng sa iba naman sa inyo is merong taong ahead sa'yo, mas mataas sa'yo, na or mataas na tao na magkakaroon kayo ng commitment or makikipag-commit sa sa'yo. Hindi naman porket sa iba siguro relationship, 'di ba? Sa iba baka related lang sa mga boss, magulang o kaya mga tao na medyo ahead sa sayo, pwedeng na sa point na 'yon. Yan. Pwede may mga papers and documents situation sa iba. 'Yun. Sa iba dito is keep your life in balance. Okay, sa iba, siguro sa mga inom, kinakain, keep balance. Siguro sa mga tao na kokonek sa'yo, balance. Siguro kung sa trabaho ito, sa iba sa inyo, siguro kung wag masyadong magpa-stress, wag masyadong overwork. Hindi ko naman sasabing wag kang magtrabaho. But still, balance nga, di ba? Balance. Control and balance lang. Kumbaga, sige, kung palagi kang puyat at super busy ka, siguro, syempre, mag-take ka ng vitamin, kumain ka ng mga prutas, gulay, yun, that's the balance situation, di ba? Yun na nakita ko sa iba sa inyo. Kung pagod ka, magpahinga ka, if you want, di ba? Nando lang yun sa point na yun. And syempre, sa mga tao magkukumit ang makipag-usap sa'yo, huwag malos-talos, and basta balansehin mo lang din and control din sa iba sa inyo, kung saan aspeto ng buhay, or sa iba sa inyo, yung mga bagay ka na titimbangin this time, sa nakikita ko sa ito. When it comes sa titimbang, halimbawa, may gusto kang bilhin, titimbangin mo, kailangan ko ba siyang bilhin o hindi? O kailangan ba ito ba, ganyan? O kaya sa relationship, di ba, kailangan ko na ba siyang sagutin? Kailangan ko na ba makipagbalikan? Kailangan ko bang siyang piliin ko? Mga gano'n, basta may mga titimbangin kang sitwasyon sa aspeto ng buhay mo or kinakailangan. And we have the ear, we have the good news. Ibig sabihin, may mga good news happen into your life. So nakita ko sa dito, maaaring makaka-receive ka o magiging papalapak ang tenga mo dahil sa good news na to. Pwede, o kaya mga comments, news, communication, connections, ganyan, commitment, mga ganyan. And also, mag-ingat na lang din kayo sa tenga. Pwede ba sa inyo medyo humihina yung tenga nyo o baka naman kailangan ng linisin o baka sa iba sa inyo may mga pumasok sa loob ng tenga nyo. Magkatagyawat o kaya may mga mosquito o mga insect na pwedeng pumasok o kaya is mamaga yung tenga mo kung marami kang hikaw or may papahikaw ka. Yan, ingat na lang din. Baka may mga infection situation. Sana wala namang luga. Yan. Pero hoping, maybe someone who's connected sa iyo is baka magkaroon siya ng problema when it comes to ear. May mga problem related sa tenga. Okay? And also of the November, pwede may kakilala ka na November ang kanyang birthday or also this changes. Pwedeng in the past November or this coming November. Also, there's a changes happen into your life. Pwedeng this 11 minutes, 11 hours, 11 days, 11 weeks. 11 weeks yan for 8, 12 siguro mga 2 to 3 months, something, di ba? Pwedeng nando sa point na yon. O kaya kung 11 months, ikaw na suma, okay? O a day sa iba. Changes is coming. Sabi dito. And then also, dito sa sitwasyon mo is, pwede may mga tao na magiging malamig pagdating sa'yo, na doon sa point na yon. Pwede may mga tao na kukuhanin lang nila yung attraction mo or kukuhanin lang nila yung loob mo, pwedeng nado sa point na yon. Or may mga tao na
Kasi we have the scale, pwede may mga tao na ikakainis mo, ikakairita, o ikakagalit. Pwedeng ganoon. Kaya kailangan mo doon ng balance and control na situation sa iba sa inyo. Kumbaga, basta wag ka lang pabigla-bigla, no, ng situation. And then also, is may mga taong magiging malamig sa'yo or ikaw sa kanya. Sa iba sa inyo, mag-ingat na lang kayo sa mga ubo, sipon, lagnat, ganyan, masakit yung lalamunan, masakit yung throat, may thyroid, ganyan. Inuubo, atching-atching, ingat na lang kayo, no? O masamang pakiramdam, i-remedy ka agad. Sa iba naman, ano to, oh my God, nawala sa intuition ko. Ano yun universe? Sabi mo. May sinabi siya sa akin eh. Nawala, ano ba yun? Basta yun, kasi nawala eh. Kasi siguro hindi siya important. And yun, mag-ingat ka na lang din, ano, dito sa situation mo. Okay, thank you po. Baka iba sa inyo is nasa malamig na bansa kayo o may mga, halimbawa, nasa Japan, Korean, ano ba yung mga malalamig, nasa US, diba? Europe, Canada, baka nahandad kayo sa point na yon. And you need to be prepared din, ano, kasi baka mamaya, yun nga, baka magkasakit kayo, sipunin talaga. Lalo pag nasa malamig na ano, o baka naman, na, basta magpahinga rin kayo minsan. Kasi we have the balance scale, no? And the ink pot. Problem to be resolved. May mga bagay ka daw na re-resolvahan this time, a-actionan o kinakailangan. Pwedeng na doon sa point na yun. Kasi messy to, oh. Diba? May mga bagay na kailangang umpisahan or ilaya yung sarili or masusolusyonan. Kasi ito, hindi to maganda. Dalawa to. Sa iba sa inyo. So, pag titignan ko din si Inkpak, si November siya kasi this is a warning. No? Na doon sa point na yun. Kumbaga, maging aware ka rin din when it comes to your ears or maging aware ka rin sa mga bagay-bagay o sa sitwasyon mo sa buhay mo kasi hindi lahat is good. Ibig sabihin, hindi lahat is maganda. Pwedeng pasasakayin ka, ganyan, or gusto, sasabihin lang sa'yo or maririnig mo yung mga dapat marinig, mga ganong sitwasyon. Okay? Kasi andito rin si Baboy. Okay? Ingat ka lang din. Baka naman kasi, baka ulam nyo baboy, o kaya may baboy ba kayo, o baka naman nagiging mataba ka na, diba? Mahilig ka ba sa tinapay? Tapos kumakain pala kayo ng tinapay ngayon, at saka baboy. Okay, tingnan natin. Tsaka syempre, mas damihan mo pa yung vegetable, ano? Kasi we have the scale, no? Sinasabi dito, kung kailangan mo kumain ng vegetable or fruits, gawin mo para rin yan sa health mo. Sa nakita ko, kung syempre kung may sakit ka, magpa-check up ka. Okay, energy ni Pisces. Ay, namatay yung iPad. Wait. iPad, minsan makisama ka din, Day. Kinausap yung iPad. Ay. Ate, ngayon ka pa talaga nag-ano? Oo, syempre. Energy ni Pisces. Sorry, Ay, ano to, universe? Meron kang marireceive na news na magagaling ito sa family mo o sa isa sa kapamilya mo o may makikipag-communicate sa'yo na malulungkot ka, madidisappointed ka, or papapaisip ka. Sabi dito. Ang bilis naman ng message. Pinakita kasi siya eh. May mga ikakagulat, ikakasyak o ikabibigla ka daw na sitwasyon. Sabi dito. Uy, ingat kayo sa ano sa mga calamity, baha, ganyan. Ingat kayo, as in, mag-ingat kayo. Sa mga matatalim na bagay, matutulis na bagay, ingat kayo. Siyempre sa mga tao makakausap nyo, ingat kayo. Energy. Okay, when it comes sa iyong energy, sa energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito is, siguro mas more kang mag-focus this time sa sarili mo. Siguro, you want to be alone, o kaya sasama mo lang yung gusto mong samahan, mga ganyan. O kaya baka sa bahay ka lang talaga, ganyan.
baka holiday ka, resting time ka, baka bakasyon ka, or maybe mas magfo-focus ka this time sa sarili mo. Kumbaga, nandun ka sa point na mas gagawin mo yung mga things na gusto mong gawin. Nandun ka sa point na yon. So, iba naman sa inyo, when it comes sa yung energy, sana hindi ka ma-imbalance, no, sa situation. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. But still, you will find peace. Ang nakita ko sa iba sa inyo, is may pagka-shy, no? Or medyo sometimes mahihain ka siguro. Yeah. But still, lahat din yung nakikita ko naman yung harmony, and when it comes to a teamwork, nandun naman, napaka-very teamwork person mo naman, no? Hindi ka naman din, kumbaga may mga bagay ka rin din siguro na gusto mong iwasan, siguro kung may mga conflict, ganyan, ayaw mo rin talaga na ganun. Sino ba naman may gusto nun, ate? Diba? Nandun ka sa point na yun. May mga bagay ka doon na aaksyonan, o maghahanap ka ng clarity, o may mga bagay ka na didesisyonan, or may mga itatama ka na sitwasyon. So, iba sa inyo, you're spying, or maybe may taong nag-i-spy sa'yo, or ikaw yung nag-i-spy. So, iba dito, may mga aralin kayo, pag-aaralan, aalamin, sisiya sa atin, i-research, or maybe you are tears of knowledge, no, sa iba sa inyo. Tingnan natin ang parating. Hindi kasi sila nagtatagpo na, yan kadami na. Para nila ako guluhin, nandiyan sila sa taas ng camera. Parating kay Pisces. Ano po to, universe? Yun na. Hindi para na. Parang ang dami mong iniisip. Ano? Okay ka lang? May trouble yung iba. Pinag-uusapan ko, Pisces. Karating. Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is Devil, oh. Okay, parating may taong masamang may tao dito na na may dark thoughts sa iyo. Sana hindi ikaw ano. Okay, parating sa iyo. Parating sa may lungkot no? Ako nakikita sa iyo sana. Well, hoping hindi lahat ano. Meron ako nakikita na hindi ko alam kung this is the maintenance, doctor, hospital, check-up, or confine or paralyze. Siguro hindi naman kayo, baka naman ko-connect lang sa'yo yun para sa iba. Diba? Yun. And then also, may mga time daw na mananakot ang likod mo, batok mo, balikat mo, balakang mo. And you need to be very careful. Andito rin yung point na may paghihintay o may hinihintay ka sa iba sa inyo. May mga bagay na malilito ka daw, o may mga bagay na pwedeng matrap ka, ma-stuck ka, or negative thought. Pwede rin kasi when it comes to stuck kasi, or trap kasi, siguro nga, baka kung sa trabaho yan, siguro holiday, vacation, resting time ka, pwedeng nando sa point na yun, di ba? Or pwedeng may mga delay situation, pwedeng nando sa point na yun, ay pagpapaliban. Yun ang nakikita ko. Sa iba naman sa inyo is nandun yung point na nagkakaroon ka ng papaplano o may mga plano ako nakikita sa iyo na itatry mo daw. O you're trying something. Or sa iba dito is magkakaroon ka ng pagbabago when it comes sa pananaw mo sa kinabukasan. Sa iba is pwedeng may mga iiwasan ka or may taong iiwas sa'yo. Sa iba naman dito, may pagtalikod no? Either ikaw may tatalikuran ka o may gusto kang talikuran o may tatalikod sa'yo. Sa iba, may mga pagle-letting go, withdrawal, escape, or may mga bagay na mag-walk away ka talaga as in. Or someone's walk away. And then also is within the 3 days, 3 weeks, or 3 months sa iba is may mangyaring sitwasyon
sa buhay mo na sa iba is this is a blessing. Sa iba naman is ito yung sitwasyon na mapaiisip ka. As in, mapapaisip ka sa sitwasyon na yon. Sa iba, pwedeng may mga bagay o sitwasyon na ikalulungkot mo. Iba-iba kasi kayo ng energy eh. Sana hindi nyo makuha yung mga bad, di ba? Yun. Pero syempre, kung may mga ganun sitwasyon, maging aware ka para hindi siya talaga mangyari. Nandun sa point. Basta tatandaan mo daw palagi, Pisces, the choices is always available is in yours. Ikaw at ikaw lang. Hindi porkit kasi it siya, kasi sabi niya, kasi ganito, kasi ganyan. No. Yung end kasi ng situation, yung final decision is nasa sayo. Kaya, the way na mag-a-action ka, mag-move ka, magdi-decide ka, or magsasalita ka, or kung ano man yan, wala kang dapat sisihin kundi yung sarili mo. Okay? Kung gusto mo mag-growth, well, ano dapat mong gawin? Diba? Mga bagay na you need to be very careful. Ganun ang gagawin mo, ha? And also, magkakaroon ng mga pagpapayo or opinion. Ikaw ito, or may tao magbibigay nito sa iyo. May tao, ay, okay, just wait, just a minute. There's a new horizon happening to your life, ang sinasabi dito, pero bakit kinito universe? May new horizon, pero malilito siya? Yun. May may sitwasyon na stuck ka. Hindi ko alam in what way. Or may sitwasyon na may stuck situation. Hindi ko alam kung saan yung stuck situation mo, sa pera, sa relasyon, sa trabaho. May sitwasyon na stuck. Ako nakikita. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba dito, there's a 3 years or maybe may mga 3 years situation happen or sa after 3 years, pwede may mga magaganap o mangyayari sa'yo na ikaka-disappoint mo. Yan ang sabi. O may mga lungkot para sa iba. Lungkot, loneliness, ganyan. Dapat iwasan. Itong ano ko. Dapat iwasan. Okay, dapat pong iwasan. Okay, dapat pong iwasan. Syempre, iwasan mo yung hindi ka mag-ipon ng pera, syempre. Isa 'yon. No? Iwasan mo hindi ka mag-ipon ng pera, iwasan mo yung ma-manipulate ka ng sitwasyon. Ate, ano ba yung ma-manipulate? Halimbawa is na-overwhelm ka sa sitwasyon, nakakakita ka ng magagandang bagay o sitwasyon, di ba? Then bibilin mo yun ng bibilin kasi order ka ng order, ganyan. Mahirap din kasi minsan yung overwhelming, ano, yung magaganda yung nakikita. Pwedeng mag-cause yun ng frustration, okay? Mag-ingat kayo, save money. Siyempre, always think advance. Ibig sabihin, bago ka mag-action, mag-movement, magsalita, or may gawing desisyon sa buhay mo o plano, siguraduhin mo ano yung cost nun, ano yung advantage and disadvantage, siya sa atin mo maigi at magplano ka daw ng maigi. Iwasan mo na maging irresponsible ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo or yung mga taong ganun, iwasan mo. Iwasan mo malako progress ka, magkaroon ka ng pagpapaliban sa mga bagay-bagay, iwasan mo. Siyempre, hindi ka makapag-focus, hindi ka mag-action, iwasan mo. Yung paulit-ulit na sitwasyon, siguro iwasan mo na lang din yun, ano? Kumbaga, kailangan mo talagang matuto. Kumbaga, huwag mo na ulitin yung mga nangyari in the past. Diba? Nandun lang sa point na yun. Give your effort and hard work sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa nakikita ko sa'yo dito. And then, syempre, nandun yung point na you need to start fresh or kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan i-let go mo na. Kailangan palagi kang may sistema. Always have a law. O kaya, is kailangan talaga you always have a strategy in life, no? Nandun sa point na yun. Overthinking, kung kulang ka sa tulog, siguro bumawi ka ng tulog. Overthinking, iwasan mo na lang din. Mga dishonest person, iwasan mo na lang. Disloyal person, o ikaw ito, iwasan mo. Yung mga tao na papanglinglang, mangdaraya, manipulative,
Mangloloko, tuso, iwasan mo. O kung ikaw ito, iwasan mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Syempre, minsan makinig ka rin sa ibang tao, no, dito sa situation. So, alam ko naman ginagawa mo yun. Siguro nandun lang yung point of patient and be practical, no, nandun din sa iba. Okay, tingnan natin. Anak, patingin. Ba yan? May musang. Love, Pisces. Uy, the sun. Okay. Ganda nung sun, ano? Related ka ba kay fire sign? Love. Okay, kung single ka, maaring iba sa inyo is may kausap na kayo, ibang lahi, or pwedeng iba sa inyo is may kausap kayo na pamilyado na to, no? Or pwedeng nagkaroon siya ng pamilya na or relationship. Ate, okay ba? Paki-explain. Sorry ka. Paki-explain na lang, please. Hala! Bakit? May tao dito. Ikaw ba to? Alam mo ba, sabi nito, may tao dito na sana mawala ka, ma-deadball ka, na ganito, ganyan, ganun, ganyan. As in, masama. As in, masama. Masama siya. Ay, ano yun, anak? Pwede ka naman, anak, mag-jump na medyo mild, ganyan, soap. Okay? Kanito? Bango ah. Okay. Yun nga sa mga single, tulad na sabi ko dito, pwedeng may isa o dalawa, no, na doon sa point na yun. O pwede rin naman na itong tao na to is may habit talaga siya, no? Yun. Okay, sa mga nagkahiwalay dyan, yes, they want to recover this connection. Or baka magkaroon kayo ng recovery kasi handun din yung pag-uusap na nakikita ko, pwedeng nahandun din yung sa point na they want peace. No, nahandun sa point na yon. Ako nakikita sa kanya sa mga single. Pero yung iba sa inyo is gusto kanya kausapin pero nandun yung takot o yung kaba. At saka nandun din yung takot na siguro baka ma-reject siya. Mga gano'n. Kaya nagkakaroon siya ng on and off action na doon sa point na yun. But still, gusto niya ng recovery. Kumbaga, alam mo yung point na, na gusto niya mag-heal tong connection na ito, ganyan. Okay. Kung kayo naman is may third party relationship, oo, meron. Ayaw mo lang talagang aminin sa sarili mo. O pwedeng bulag-bulagan ka lang din talaga. Di ba? Nandun ka sa point na yun. O ayaw mo lang talagang harapin yung sitwasyon. Pwedeng nandun sa point na yun. Well, it's your choice, no? Nandun tayo sa point na yun. It's your choice. Pero pwedeng may tao magbibigay sa'yo ng opinion o payo sa iba sa inyo when it comes in this connection. Kasi andun na rin kasi yung they put boundaries or ikaw nag-put boundaries ka na rin. Tsaka very independence kasi yung isa. Ibig sabihin, it comes to very independence is, alam mo yung point na feeling niya wala siyang karelasyon o feeling niya wala siyang asawa, ganyan, wala siyang kakoneksyon. Andun yung point na yun. Well, choice mo naman din yan, di ba? Kung gusto mong mag-move ka, pwede na doon sa point na yun. Yun, ang nakikita ko sa'yo. Well, choice mo to, pero handun na rin kasi yung lungkot when it comes disconnection. Saka, as in, hindi masaya. Siguro, magkakaroon lang kayo ng connection kasi may mga pangako lang o kumakapit lang talaga yung isa o baka iba sa inyo, may mga anak talaga kayo, di ba? Pwedeng nandun sa point na yun. Kung kayo naman is walang third-party relationship, sa mga walang third-party relationship, alam mo yung point na ikaw yung nakapagbibigay sa kanya ng pag-asa sa buhay. Ikaw yung kasiyahan niya, kumbaga nahandun sa point na ikaw yung nararamdaman niya o nararamdaman mo, vice versa, yung effort na ibinibigay mo pagdating sa connection, no, nahandun sa point na yun. Actually, sabi niya nga dito, happy siya sa nakita ko dito and yung pagiging good advisor or yung good talk na situation yun. They feel at peace when it comes this connection situation. Kumbaga, kaya kanya ipaglaban sa situation na to na sinasabi niya or vice versa. Yun nga lang, meron lang din situation, hindi ko alam kung bakit pero isa kasi dito is parang may hindi siya sinasabi or baka rin kasi na hindi naman talaga importante kaya hindi rin niya sinasabi, di ba? Vice versa. Yun ang nakita ko dito.
meron lang konting situation na ganun na maaring hindi niya sasabihin sa'yo by this week or maybe in more than 1 year, 2 years, or 3 years, maybe sa iba, or months man yan. Merong ganun ako nakikita dito. Siguro, hindi na rin sinasabi kasi ayaw niya rin siguro masaktan ka or hindi, or pwede rin kasi na hindi siya importante, pwedeng nando sa point na yun. Alam mo yun? May mga ganun sitwasyon. Okay, tingnan natin ng iyong money. Money, trabaho. Money and trabaho ni Pisces. Tandaan nyo palagi, vice versa, ha? Itong, sa love life. Okay. Pagdating sa iyong trabaho, sa trabaho mo, ang nakikita ko naman sa iyo is, kung wala kang trabaho, pwedeng nalilito ka ngayon, ano? Sa nakita ko dito. Pero sabi dito, nasa iyo daw yung key. Kung gusto mo talaga ng trabaho, mag-action ka. Sabi dito. Kasi may dalawa kang pagpipilian or pwedeng may tao na makakatulong sa iyo, no? Para sa trabaho. Kasi may nakikita akong taong pagtulong or suporta. And then also, sa may mga trabaho dyan, sa may mga trabaho, hindi mawawala yung lungkot o disappointment pagdating sa trabaho. Kasama yan. Well, sa'yo ko to nakita, sa'yo ko rin sasabihin to. Kasi marami kayo energy. May mga tao talaga na hindi magiging good term. No, nahandun yung point, then syempre may mga disappointment, may mga tao na magkakaroon ka ng lungkot sa kanila, may mga tao na hindi talaga magiging totoo at magpipretend lang talaga sila sa'yo, yung mga plastic, orokan, natural yan, sa iba sa inyo. Tapos ikaw, isa ka rin pala doon, ano, nakikisaw-saw. Yung mga tao na magpipretend na kaibigan mo, yan, katsikahan mo, yung pala ikaw na chinichika, yung mga ganun sitwasyon. Ingat ka na lang din. Okay? Sa iba sa inyo. Lalo na kung may mga tao na bago ka makikilala, huwag ka masyadong maging umano agad yung loob mo sa kanila, no? Yun, ingat ka na lang din. Tsaka huwag ka masyadong palakwento. And then also, sa pera mo, sa pera mo, ang nakikita ko sa'yo, siguro may mga bagay ka na gusto mo aksyonan o gusto mong bilhin, mga ganyan. Maring talagang pinag-iisipan mo para sa iba sa inyo. Pwedeng pinag-iisipan mo, talagang maigi kung kailangan o hindi kailangan. May mga sitwasyon din ako nakikita na pwedeng hindi ka na tulad ng dati or kinakailangan or need. Yan, maaring need mo na rin kasi andito si scale, 'di ba? Na siguro kung dati palabili ka, pwede ngayon is medyo binago mo na yung pananaw mo na yun, pwedeng na sa point na yun. Sa iba sa inyo is mag-ingat ka na lang sa pera mo kasi yung iba tumatapon kasi may pagtapon ng pera ako nakikita, baka maloko o malinglang kayo, no? Kung sino man yan, o baka kuhanin yung loob nyo para maloko kayo o madaya o malinglang kayo pagdating sa pera o trabaho yan. Ano? Yan, mag-ingat na lang kayo kasi is may ganun ako nakikita sa iyo. Tsaka wag din kayo masyadong pintot ng pintot na kung ano-ano dyan, mga link-link o may mga nag-o-offer, ingat kayo, o kaya may mga pasasakayin yung loob mo, ingat kayo. Well, choice mo naman yan. Ikaw naman ang magde-decide yan. Pero mag-ingat ka pa rin, kasi meron ako nakikita na tao na papangling lang or pwedeng pretending or mandaraya o hindi pwedeng asahan. Yan, may mga tao na narcissist din. Ako nakikita dito. Yun, kung kailangan mo umiwas ka. Kung may mga bagay ka na gusto mong gawin this time, siguro wag na lang muna. Yun ang nakikita ko dito kasi hindi magiging maganda yung result na kung magkoconnect ang pera trabaho or pera, siguro wag na lang din muna kasi hindi magiging maganda yung resulta niya sa nakikita ko dito. Siguro kung may mga ganun, may mga bagay ka lang doon na kailangan mong baguhin. Yun ang sinasabi. Kasi kabiguan yung nakikita ko dito sa sitwasyon. Ingat na lang din, no? Yan. Arigato namaste, God bless.